Samantala, pakiusap naman po ng MMDA, bigyan naman daw ng pagkakataon ang pagpapatupad nila ng pulisya ng pagbabawal ho ng mga provincial bus sa EDSA. Layon lang naman daw nitong maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko sa Metro Manila. Ang mainit na balita, hatid ni Darlene Kay. Ito ang Valenzuela Gateway Integrated Bus Terminal. Target ng MMDA na simula sa kalagitnaan ng Mayo o sa Hunyo, dito na magbababa ng mga pasahero ang mga provincial bus at mga UV Express galing Central at Northern Luzon para hindi na dumiretso sa EDSA. Dito na rin magsasakay ng mga pasahero ang mga bus at UV Express pauwi ng probinsya. Sinimulan na ang dry run para rito ngayong araw. Pabor ito sa mga pauwi ng probinsya na malapit lang sa Valenzuela dahil hindi na nila kailangang pumunta ng Cubao para makasakay ng bus. Mas maganda naman po talaga dito para iwas traffic din po kung minsan. Mas malapit din pagka dito lang kasi kami. Pagka sa probinsya, maganda dito biyahe. Pero para sa mga galing probinsya at papunta sa Quezon City, Pasay o iba pang lugar sa Metro Manila, kailangan pa nilang lumipat ng city bus para makapasok ng EDSA. Yung iba ho, nahihirapan ho sa commute eh. Mahihirapan ho yung ibang pasahero. Pag nag-commute sila kasi doble nga pa naman pamasahe. Pabor naman dito ang ilang nakausap naming dispatcher o driver, pero may pag-aalangan din sila sa plano ng MMDA. Sa amin po, pabor po yun. Kasi hindi ka mahihirapan sa pasahero. Kaya lang ho, ang ano ko dyan, sisikip dito. Kasi maliit to eh. Hindi ho kagaya. Baka mamaya tambakan ho ng mga provincial ng mga bus dito. Ang mga city operation po, mawawalan na ng pwesto rito. Palagay ko naman na kayang i-accommodate lahat ang bus dito, mas mainam. Kaya lang nga po sa ngayon, medyo mahirap pa. Hindi pa tapos ang nagiging construction dito. Tsaka maliit pa ho talaga ang space dito. Ang mga bus naman na galing sa Southern Luzon, sa terminal na lang muna sa Santa Rosa, Laguna magbababa o magsasakay. Kailangan din magdoble sakay ng mga pasahero para makapasok ng EDSA. Ang mga hakbang na ito, bahagi ng plano ng MMDA na ipasara ang lahat ng 47 bus terminal sa EDSA pagdating ng Mayo o Hunyo. Ayon sa MMDA, inaasahang makakapagpagaan ng trapiko sa EDSA ang plano nilang ito. At ang dry run na nagsimula ngayong araw, target daw na makita ang takbo ng polisiya bago ito tuluyang ipatupad. Kung di kayo magbababa ng pasahero, kahit stopover lang, para ma-rehearse lang po natin yung timing nito, makita nyo po kung ano mga pagkukulang, ano po yung adjustments na kailangan natin gawin, para kung tuluyan ng isara yung mga terminals dito sa EDSA, hindi na po tayo nangangapa. Paglilinaw ng MMDA, wala pa naman daw silang ipinagbabawal at optional pa ang paggamit sa mga interim bus terminal. Pero manghuhuli na raw sila ng mga magbababa ng mga bus sa EDSA. Kinausap na raw nila ang mga operator ng bus companies na hanggang Valenzuela, Santa Rosa o PITX na lang sila. Pakiusap ng MMDA sa mga pasahero. Bigyan nyo ng pagkakataon, baka nga ito mas makakabuti pa, mas makakaginahawa pa sa inyo kung susubukan natin. Pero ang South Luzon Bus Operators Association maghahain daw ng petisyon laban sa provincial bus ban sa EDSA. Malaking abala raw kasi ito at dagdag gastos pa sa mga pasahero. Darlene Kay, GMA News.